Gusto mo bang magbago ang iyong buhay for the better? If willing kang magbago, kailangan baguhin at palitan mo rin ang iyong mindset at mga ginagawa para umasenso ka. Kaya sa video na ito, malalaman mong 8 na dapat mong palitan para magbago ang buhay mo. Pero before we start, huwag kang magbago na i-like lagi ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, palitan ng I can't do this ng how can I do this. Para magbago ang buhay mo, dapat hindi ka mabilis sumuko or panghinaan ng loob, especially sa mga bagay na hindi mo alam o hindi mo pa kayang gawin sa ngayon. Dapat mapalitan mo yan ng kung paano mo ito magagawa or how can I do this. Pangit na ugaliin yung I can't do this na mindset kasi sa umpisa pa lang, talo ka na. Inisip mo na hindi mo kaya, so hindi mo nga magagawa yan. Para kang sumali sa karera nang hindi pa nag-uumpisa, disqualified ka na. Tandaan na lahat naman ng bagay kaya matutunan at ma-practice. Sino ba ang baby pa lang, marunong na mag-drive ng kotse? Sino bang inborn yung knowledge sa pagbibusiness? Diba? Wala naman. Lahat yan kayang aralin basta willing kang matuto at hindi kayong taong negatibo kaagad. Magiging successful ka pa sa buhay kung nasa how can I do this mindset ka kasi hahanap ka ng paraan, makakagawa ka ng mga diskarte at matututo kang gumawa ng solusyon. Number 2, palitan ng matanda na ako nang hindi pa huli ang lahat. Maraming tao ang sinukuan ng mga pangarap nila sa buhay kasi nga matanda na sila. Pero in reality, hindi pa naman huli ang lahat para sa isang tao. Hanggat nabubuhay ka pa, hanggat nagsusumikap ka, pwede pa rin magbago yung takbo ng buhay mo. Totoo yung age is just a number, nakasabihan. Kasi marami naman talagang naging successful na mga tao kahit na too late na silang nag-start. Example, si Stan Lee, yung creator ng Spider-Man at iba pa mga superheroes. Nag-hit yung comics niya noong 39 years old na siya. Si Henry Ford naman, around 45 years old na rin nung pumatok yung ginawa niyang kotse. Tapos yung founder ng KFC, senior na siya nung nag-start magnegosyo. Kaya malaga kapag meron kayong gustong gawin at ma-achieve, gawin nyo yun. Mag-take action ka na. Yung oras natin, tumatakbo yan kahit ano pang gawin mo. So mas maganda na gamitin mo yung oras na yun para sa pagtupad ng mga goals mo sa buhay. Huwag mo nga yan na maging hadlang yung edad mo. Instead, tingnan mo yung bawat sandali as opportunity para magbago ang buhay mo. Number 3, palitan ng perfectionism ng baby steps. Karamihan ng mga taong laging nag-aantay sa perfect timing o perfect conditions, sila yung mga tao na walang nagagawa sa buhay nila. Gusto magkaroon muna ng 1 million bago kumilos. Gusto na maging maganda muna ang ekonomiya bago mag-start ng something. Pero in reality, ang buhay natin unpredictable. May mga mangyari na hindi maganda. May mga aksidente at meron ding mga pangyayari na papabor sa'yo. Pero the more na hindi ka kumikilos dahil masyado kang perfectionist, dun bumabagal yung progress mo sa pag-asenso. Dun ka na naunahan ng ibang mga tao na kilos lang ng kilos. Kahit na pumapalpak pa sila, tuloy-tuloy lang sila sa pagkilos. Kasi doon ka nga nagkaka-progress sa pag-take ng action. Doon ka nag-i-improve sa pag-take action. Doon mo nalalaman yung resulta kung nag-take action ka. Kaya tandaan na lamang yung taong may execution kahit baby steps pa yan kumpara sa taong nag-iisip lang ng perfect scenario. Number 4, palitan ng boredom ng productivity. Kaya wala nagbabago sa buhay mo kasi lagi kang bored. So pag bored ka, anong ginagawa mo? Natutulog ka na lang bigla. Nagpe-Facebook ka, nag-online shopping, naglalaro ng games, nagsusugal, nag-iinom, at iba pang walang kwentang gawain. Kaya dapat magkaroon ka ng mindset shift na kapag naboboard ka, dapat makaisip ka ng something na pwede mong gawin na may ambag sa self-improvement mo. Dapat nakalista na yung mga gagawin mo sa araw-araw na productive para maiwasan mong mapunta doon sa mga distractions na nabanggit natin kanina. Imagine kung lagi mong na-utilize sa tama yung oras mo sa araw-araw. For sure na malayo-layo na sana ang improvement mo sa ngayon. Imagine yung 1 hour mo sa pagpe-Facebook, gamitin mo para sa pagbabasa ng libro about business. Di sana tumaas na yung knowledge mo dito. Yung 1 hour mo everyday sa mobile games na kung ginamit mo sana sa pag-exercise, di sana maayos na yung body mo ngayon at healthy ka pa. Bottom line, para magbago ang buhay mo, kailangan na mas marami kang time for productive things and self-improvement.
Number 5, palitan ng things happen to me ng I make things happen. Para tuluyang magbago ang iyong buhay, kailangan na palitan mo yung mindset mo tungkol sa mga nangyayari sa buhay mo. Huwag mo nga hayaan na para bang wala kang control sa buhay mo kasi masyado kang passive. So make sure na i-apply mo lang yung I make things happen na mindset para ikaw ang maging kapitan at in charge ng buhay mo. Dahil yung mga goals mo at pangarap mo sa buhay, lahat yan matutupad as long as committed ka na gawin ang mga ito. Hindi naman yung kapitbahay mo, yung gobyerno, or even yung magulang mo ang tutupad nito para sa'yo. Kasi bandang huli, ikaw pa rin ang gagawa nun. Hindi mo man totally kontrolado ang lahat, at least meron ka ng power para maimpluwensyahan yung mga mangyayari sa'yo through your actions and decisions. Maganda na meron kang initiative at proactive ka sa mga bagay-bagay na magpapalapit sa'yo sa iyong goals at sa success. Number 6, palitan ng failure ng learning experience. Sa buhay natin, marami talagang dadaan ng mga problema at kabiguan. Normal yun. Kahit mayaman ka o successful na tao, madadaanan mo pa rin yan. Pero marami ring tao na kapag nag-fail, isakala nila yun na yung end of story. Na hindi na nila kaya pang makabangon at sumubok ulit ng panibago. Pero in reality, hindi naman permanent and final yung failures in life. Mostly temporary lang yan. Kasi kada araw, habang humihinga ka pa sa mundo, may panibago kang pagkakataon para makabawi at maging successful. So importante na palitan mo yung perspective mo sa failure as failure only, pero dapat ituring mo ito as a learning experience din. May dahilan kung bakit ka nag-fail. Hindi naman yan magic. Lagi namang may reason. Example, nag-fail ka sa una mong negosyo kasi possible mali ka ng pwesto. So imbis na magdrama-drama ka na lang sa buhay at dibdibin yung pagkalugi doon, dapat mag-move on ka na kaagad. Mag-adjust ka at tingnan yung natutunan sa failure na yon na pwede mong i-apply kapag nagtayo ka ulit ng panibagong negosyo. So dahil alam mo ng pwesto yung dahilan ng failure mo, kaya next time aralin mo yung ideal na pwesto sa itatayo mong negosyo. Ganun lang naman yun. Paulit-ulit lang na magkakamali tayo as a human being. Pero importante is nakakabangon tayo at nag-i-improve mula sa mga setbacks na na-experience natin sa buhay. Number 7, palitan ng go with the flow ng purpose. Sa buhay natin, importante na meron kang purpose. Kasi kung wala, madali kang matatangay ng buhay at madali kang makokontrol ng ibang tao. Kailangan na hindi ka lang basta go with the flow pero bumabangon ka at nagtatrabaho dahil meron kang purpose at mission sa buhay. Maring ang purpose mo yumaman para marami kang matulungan na tao. So, ano yung mga steps at actions na kailangan mong gawin sa araw-araw para ma-reach mo ang goal na yun? Ano rin ba yung mga bagay na dapat mong iwasan para mas mapabilis yung progress mo dito? Kung meron kang purpose sa buhay, mas mapapabilis yung pag-asenso mo kasi meron kang direksyon at goal sa buhay mo. Kung hindi mo pa malaman yung purpose mo sa buhay sa ngayon, eventually, darating din yan sa'yo. Ang mahalaga, kumikilos ka lagi at hindi lang puro procrastination. Bagong number 8, quick recap tayo ng dapat mong palitan para magbago ang buhay mo. Number 1, palitan ng I can't do this ng how can I do this. Number 2, palitan ng matanda na ako ng hindi pa huli ang lahat. Number 3, palitan ng perfectionism ng baby steps. Number 4, palitan ng boredom ng productivity. Number 5, palitan ng things happen to me ng I make things happen. Number 6, palitan ng failure ng learning experience. Number 7, palitan ng go with the flow ng purpose. At number 8, palitan ng blame game ng responsibility. Para magbago pa ang buhay mo, kailangan na hindi mo lagi sinisisi sa iba yung mga nangyayari sa'yo. Kailangan na matuto ka na mag-take ng responsibility sa mga actions and choices mo sa buhay. Imbes na para bang wala kang kamalian at all or mga bad decisions. Okay lang naman na aminin mo sa sarili mo na may pagkakamali ka din at isang sign yun na nagmamature ka bilang isang tao. Dapat maging accountable ka lagi sa mga ginagawa mo. Na for example, na-addict ka sa sugal, mahilig ka sa mga unhealthy na food, addict ka sa porn, lagi kang tinatamad. So lahat yan, may fault ka rin doon. Kapag kasi mas naging responsible ka sa mga actions and decisions mo, nagagawa nitong maging better ka na person dahil sa mga lesson na matututunan mo doon sa mga kamalian na nagawa mo. Yung mga mali mo, pwede mo pang itama.
pwede ka pang mag-improve doon sa mga shortcomings mo. Huwag mong i-ignore yung mga kasalanan mo rin at huwag ipasa sa iba ang sisi. Normal lang naman na magkamali sa buhay, pero importante ay natututo sa mga yun.